Mapagpalang buhay sa bawat isa. Tayo ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang tema po ng ating pag-aaralan ngayon ay matatagpuan po natin sa aklat ng Mga Gawa 26:16-18. At ganito po ang sinasabi, "Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Bumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos." Purihin ng Panginoon sa pagbabasa, pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo saglit na manalangin ng maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y humihiling sa iyo na kami po'y samahan ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral nito upang may pagkaloob sa amin ang kaunawaan, ang karunungan na bumula sa iyo, sapagkat ito po'y napakahalaga para sa amin upang magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat o Diyos sapagkat ng iyong mga salita'y laging nariyan upang kami palakasin sa aming pananampalataya at kami po'y magpatuloy na maging matagumpay sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Samahan mo kami o Diyos sa aming pag-aaral ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating pong pag-aralan ang mga binasa natin dito sa mga talatang ito. Ito po ay panahon na kung saan ay nililitis si Pablo sapagkat siya po ay pinaratangan na kung saan ay nanggugulo, pinaratangan na siya ay nagsasabi ng mga kasinungalingan, pinaratangan na kung saan ay mali ang kanyang pinangangaral at pinaratangan dahil siya ay nagbabahagi tungkol sa Panginoong Jesucristo. At sa paglilitis na ito ay pinayagan siya na magsalita at kanyang isinaysay kung ano ang kanyang naging karanasan noong makatagpo niya ang Panginoong Hesus. At dito ay sinabi niya kung paano siya nagsimula, kung paano niya na-encounter ang Panginoong Hesus at kung paano siya sumunod sa ating Panginoong Hesus. At dito sa kanyang mga sinabi dito sa mga talatang ito ay ipinahayag dito na kung saan ay kung paano ang Panginoong Hesus ay kumilos sa kanyang buhay, siya ay binatayan, sinamahan, ililigtas ng ating Panginoong Hesus mula daw sa mga tao na kung saan ay nagtatangka sa kanyang buhay. Kaya naman dito ay pinaunawa ni Pablo doon sa hukuman, doon sa mga nakikinig sa kanya, sa mga pamunuan, na kung paano ipinakikita niya lamang na siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at walang anumang masamang motibo sa kanyang ginagawa para paratangan ng kung ano-ano upang siya ay makulong o mahatulan ng kamatayan. At ito'y nangyari kay Pablo sa pagkatawag sa kanya sapagkat mayroong dakilang layunin ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay kaya siya tinawag. Sapagkat nakita ng Panginoong Hesus ang kanyang aggressiveness, ang kanyang pagsusumikap, ang kanyang pagnanais na makasunod sa pamunuan. Kaya nung nakita ito ng Panginoong Hesus ay nakatitiyak siya na kung tatawagin niya si Pablo at babaguhin ang kanyang kaisipan, kapag nakatagpo niya si Pablo ay mababago ang kanyang buhay at yung kanyang pagiging aggressiveness sa kanyang paglilingkod ay mailalagay sa tamang paglilingkod. Kaya yung layunin ng Panginoong Hesus sa buhay ni Pablo ay upang ipaunawa sa mga tao ang dakilang layunin ng Diyos sa bawat isa. Ayan. So tingnan po natin, ano ba talaga ang ipinagawa ng Panginoong Hesus kay Pablo? Una, sabi po dito sa ating binasa ay to open their eyes.
imumulat mo ang kanilang mga mata. Ayan. Sinabi ni Pablo na kaya ako tinawag ng Panginoong Hesus ay upang magkaroon ako ng pagkakataon na ang mga taong aking tuturuan ay maimulat ang kanilang mga mata at isipan sa katotohanan. Sapagkat naniniwala si Pablo na maraming mga tao, maging mga reliyoso na bulag sa katotohanan noong panahon na iyon. Maging ang kanyang kinabibilangang reliyon ng mga Pariseo ay nakita niya na mali ang kanilang mga itinuturo, mali ang kanilang pamumuhay, mali ang kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos, at mali ang kanilang pagpaparatang sa Panginoong Hesus na hindi siya ang Mesiyas. Dito ay mismong si Pablo ang unang binuksan ang kanyang mata ng Panginoong Hesus, sapagkat bagamat siya ay sumusunod sa kanyang katungkulan, ay hindi naman ito ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanilang buhay, sapagkat itong relihiyon ng mga Pariseo ay hindi ito nakakaunawa sa pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi sila naniniwala na si Jesucristo ang tagapagligtas. Hindi nila naunawaan ang mga bagay, ang katotohanan tungkol dito sa kapatawaran at ang buhay na walang hanggan. Subalit nang makatagpo ni Pablo itong Panginoong Hesus ay ipinaunawa sa kanya, ipinadama sa kanya ang pag-ibig ng Panginoong Diyos, at ipinadama din sa kanya yung kanyang 3 araw na pagkabulag, pagkawala ng paningin, pamumuhay sa kadiliman, ay ipinaranas ito sa kanya upang maranasan ni Pablo kung gaano kahirap ang walang paningin. Sapagkat ng panahon na si Pablo ay walang paningin, 3 araw po ito, sapagkat siya ay nabulag na nakasisilaw na liwanag ng Panginoong Hesus, ay doon nakatagpo o naranasan ni Pablo ang Panginoong Hesus. Doon siya panahon na kung saan tinuruan ng mga bagay na dapat niya gawin. Sapagkat kung siya'y walang paningin, ang kanyang pandinig ay nakatuon lamang sa sasabihin ng Panginoong Hesus. Kaya naman maliwanag na maliwanag sa kanya na at naniniwala siya na ang Panginoong Hesus na ito ang siyang namatay at muling nabuhay para sa ikaliligtas ng mga tao. Marami mga tao ang bulag sa katotohanan. Hindi nakikita ang kadakilaan ng Panginoon. Hindi nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tinitingnan lamang ay kung paano matutugunan ang kanilang mga sarili-sariling pangangailangan na makapagbibigay sa kanila ng kasiyahan at hindi ang mga bagay na espiritual. Bulag sa katotohanan mula sa banal na kasulatan, kaya walang panahon na mag-aral ng banal na kasulatan, ng salita ng Diyos, walang panahon sa pananalangin, walang panahon sa mga bagay patungkol sa ating Panginoon, at ang laging paningin ay nakatuon dito sa mundong ito, kung ano yung gusto niyang makuha para sa kanyang sarili. Kaya si Pablo ay inutusan ng Panginoong Hesus na imulat mo ang sa katotohanan ang mga tao na ito. Imulat ang kanilang paningin, imulat ang kanilang mga isipan na sa katotohanan ang Panginoong Hesus lamang ang kailangan nila sa kanilang buhay upang magkaroon sila ng kakumpletuhan sa kanilang buhay. Kaya hindi naman sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, kami na tinawag na kung saan ay upang maipaunawa rin sa bawat isa sa iba't ibang kaparaanan ng pagpapahayag ay maimulat ang mata at isipan ng mga tao sa katotohanan na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang magbibigay sa atin ng kalinisan ng ating puso at ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po tayo na unti-unti ay nagliliwanag na ang ating mga mata at unti-unti nating nakikita ng malinaw ang kadakilan at ang kapangyarihan
ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, bakit ninais ng Panginoong Hesus na makatagpo si Pablo? Sapagkat, ang sabi dito, to turn them from darkness to light. Ibabalik mo sa kaliwanagan mula sa kadiliman ang mga tao na ito na kung saan ay namumuhay sa kadiliman. Ibalik mo sila sa kaliwanagan. Ito yung isa sa mga layunin ng Diyos upang kaya si Pablo ay tinawag ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat alam ng Panginoong Hesus na maraming mga taong namumuhay na malayo sa Diyos, namumuhay na punong-puno sa kaguluhan, sa kadiliman, at sa kawalan ng direksyon ng kanilang buhay. Akala ni Pablo na sa kanyang paglilingkod, nung siya ay nasa relihiyon ng Pariseo, ay nasa tama na siyang pananampalataya. At tapusigin ang mga Kristiyano, ikulong, patayin ang mga Kristiyano ay magbibigay ng kalwalatian sa Diyos. Subalit ng isang malaking pagkakamali sa kanyang buhay. Nang makatagpo niya ang Panginoong Hesus ay doon niya naunawaan, doon niya nalaman na siya ay namumuhay sa kadiliman at hindi sa kaliwanagan. Sapagkat nung naranasan niya ang kaliwanagan ng Panginoong Jesucristo na higit pa sa sikat ng araw, ay doon niya nalaman na noong araw na iyon ay ipinakita ng Panginoon ang kaliwanagan na hindi niya pa nararanasan. Ipinadama sa kanya na kaliwanagan na nagmumula sa Panginoong Jesucristo ang magbibigay sa kanya o ipararanas sa kanya na siya ay alisin sa kadiliman na kanyang nararanasan. Kaya nung maranasan niya ang liwanag na nagmumula sa Panginoong Hesus, ay doon niya naisip na ito nga pala Panginoong Hesus na ito ang Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman ninais niya na sa kanyang naranasan na ang liwanag ito'y makita sa kanyang buhay, nagbigay sa kanya ng kaayusan ng kanyang buhay, ay hindi maaring hindi niya ito ibahagi sa iba. Tinawag siya upang yung mga nasa kadiliman ay dalhin, ibalik sa liwanag. Anong klaseng kadiliman mayroon si Pablo? Ito yung usigin ang mga taong may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito yung maling paniniwala na ang kanyang relihiyon lamang ang tunay. Na kapag ang relihiyon natin ay sinasabing tayo lang ang tama, ay mag-isip-isip tayo baka tayo ay nasa kadiliman. Yung iniisip natin na inuusig ang ibang mananampalataya na kung saan ay naglilingkod sa Diyos, aba isipin natin ay baka tayo ay nasa kadiliman pa. Yung panahon na kung saan ay ipinilago ni Pablo mga Kristiyano at siya ay naging saksi sa mga pagpatay sa mga taong ito katulad ni Esteban. Anong klaseng kadiliman ang nararanasan natin sa buhay natin ngayon? Ang kadiliman na kung saan ay namumuhay tayo ng malayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Huwag natin hayaan na tayo manatili sa ganitong kalagayan sapagkat ang taong malayo sa banal na presensya ng Panginoon, sila yung mga taong walang direksyon ng buhay. Yung mga taong nananangan sa kanilang sariling kagustuhan, kaalaman, sa kanilang mga sariling desisyon. Kaya naisin natin na makatagpo ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay na sa gayon tayo ay makalaya sa pamumuhay sa kadiliman na ito. Napakasarap mabuhay sa kaliwanagan kasama ang Panginoong Hesus. Pangatlo, to turn them from power of Satan to God. Dito ay sinabi ni Pablo, ako'y tinawag ng Panginoong Hesus upang iligtas sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik ang mga tao ito sa Diyos sapagat tayo'y mga tunay na pag-aari ng Diyos.
tayo kinuha lamang, dinaya, nilinlang ni Satanas upang tayo alipinin, upang mamuhay sa kasalanan at malayo sa ating Panginoong Diyos. Si Pablo, akala niya siya ay nasa katwiran dahil ginawa niya nahulihin ang mga Kristiyano, ibilanggo at patayin. Di ba ito'y gawain ni Satanas, ng Diablo? Si Satanas ay mamamatay tao. Si Satanas ay sinungaling. Si Satanas ay mandaraya. Si Satanas ay mapanlinlang. At maraming mga tao ang nalinlang ni Satanas, kaya sila ay namumuhay na alipin ng kasalanan. Na kuminsan binibigyan pa ng katwiran ang kanilang mga kasalanan. At ang kasalanan na ito ay siyang nagpapalalim sa kanila sa kadiliman. Na kuminsan akala natin ay tayo mga tagasunod ng Diyos, subalit pagdating sa mga gawain ay labag naman sa kalooban ng Diyos, na hindi natin alam na nadadaya na pala ng kaaway sa magitan ng mga maling pamumuhay, mga maling katwiran. Dapat na siyasatin natin ang banal na kasulatan upang tayo'y totoong makapamuhay na may katwiran sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Si Pablo ay tinawag ng Panginoong Hesus upang palayain sa kapangyarihan ng Diablo at gamitin upang makalaya ang nakararami sa pagitan ng pagbabahagi ng katotohanan mula sa salita ng ating Panginoong Hesus. Naniniwala tayo na maraming tinawag ang Diyos na maglingkod sa Kanya, at isa ito sa aming mga tungkulin na palayain ng mga tao sa pag-aalipin ng Diablo, na ang mga taong gumagawa ng kasalanan at walang pagkakilala sa Panginoon ay magkaroon ng bagong buhay sa pamagitan ng pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus at sa Kanyang mga salita at pangako sa ating buhay. Kaya naisip po natin na lumapit sa ating Panginoon upang tayo ay lubusang makalaya sa pagkaalipin ng Diablo na ito. Sapagkat ayaw ng Diablo na tayo ay nananatiling alipin ng kasalanan, alipin ng kaaway. Salamat kay Pablo dahil ginamit siya ng Panginoon. Maraming salamat sa mga lingkod ng Diyos na kung saan ay nagtuturo ng katotohanan upang lubusan tayo makalaya. Salamat sa mga taong ginagamit ng Panginoon. Kaya pasalamatan nyo ang mga tao na kung saan ay nagtuturo ng katotohanan mula sa banal na kasulatan, sapagkat doon tayo nakalaya sa pagkaalipin ng kaaway. Pang-apat, to receive forgiveness and eternal life by faith, na sa pagitan ng pananampalataya ay mapatawad sila sa kanilang kasalanan at magkaroon ng karapatang makabahagi sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. At yan din ang layunin sa buhay ng bawat tinawag ng ating Panginoong Diyos. Tayong mga nakatagpo sa Panginoong Hesus ay magamit din ng Panginoon na kung saan ay maipaunawa din natin sa mga tao yung kalooban ng Diyos na kailangan ang Diyos ang naghahari sa kanilang buhay. At pagkaharian lamang tayo ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay lubusang magbibigay ng ating buhay sa Kanya, aamin sa ating mga kasalanan, hihingi ng tawad, magpapasakop sa Kanya, at tayo ay mananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin, na siya ay namatay at muling nabuhay para sa atin, sapagkat nais ng Panginoon na maibahagi sa bawat isa ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggan. Dito ay pinaliwanag ni Pablo na mararanasan lamang ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggan sa pagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Simula pa sa aklat ng mga gawa, aklat ng Roma, ay ipinaunawa ni Pablo
na ang Panginoong Diyos lamang ang daan ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi naman ipinapaunawa natin sa mga tao ang kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon. Sa bawat isa na kung saan ay hindi po natin hinahayaan na manatili sila na malayo sa Diyos, kundi ninanais natin na ang kanilang buhay ay magkaroon ng kakumpletuhan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na siyang namatay at muling nabuhay para sa atin. Naniniwala ako na naging maliwanag ito sa bawat sa atin na kung paano si Pablo ay pinagkalooban ng apat na ito na nais ng Panginoong Hesus na maipaunawa sa mga tao. Ang sabi ni Pablo, tinawag ako ng Panginoong Hesus, ginatagpo ako ng Panginoong Hesus sa apat na dakilang layunin na ito. Imulat ang mata ng mga tao. Pangalawa, na sila ay alisin sa kadiliman at dalhin sa kaliwanagan. Pangatlo, alisin sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At pang-apat, upang sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan at upang makabahagi sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mabigyan ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Ito ang nais ng Panginoon na mangyari din sa atin. Nga anumang nangyayari sa ating buhay ngayon ay magkaroon tayo ng sentro ng kaisipan natin na tayo ay dinanais ng Diyos na tuluyang makabalik tayo sa Kanya, sa paglilingkod natin sa Kanya. Huwag po nating sarahan ang ating mata, huwag po nating sarahan ang isipan natin, huwag po nating sarahan ang ating mga puso sa katotohanan at sa dakilang layunin ng ating Panginoong Diyos. Huwag, kapatid, sapagkat nais ng Panginoon na maging kabahagi kaniya sa kanyang kaharian, sa kanyang paghahari, sapagkat mahalaga ang buhay mo sa Panginoon. Kapatid, kung hindi mo pa nararanasan at sa panahon na ito ay para bang ikaw ay nalilinlang ng kaaway, na sa panahon na ito ikaw ay naging alipin pa ng kasalanan, ikaw ay namumuhay pa sa kasalanan, na ikaw ay sarado pa ang iyong isipan sa mga bagay na espiritual, na mayroong mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar, sa pagitan ng Facebook, sa pagitan ng YouTube, ay sinasaraduhan mo na kapag nakakarinig ka ng Word of God, inaalis mo agad. Naghahanap ka ng iba na gusto mong panoorin. Huwag naman, kapatid, ganoon. Kaya ipinapakita sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na iyon sapagkat nais ng Diyos na ang iyong buhay ay magkaroon ng makatanggap ng pangako ng Diyos na buhay na ganap at kasiyasiya. Nais ng Panginoon na pahalagahan, na nais ng Panginoon na maranasan mo ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggan. Maranasan mo ang buhay sa kaliwanagan. Maranasan mo ang buhay malapit sa Diyos. Maranasan mo na ikaw ay nagnanais palagi na alamin ang katotohanan mula sa Kanya. Kapatid, kung hindi mo pa nararanasan ito, ito yung panahon na magbalik loob sa ating Panginoong Diyos at tilingin sa Kanya na ipagkaloob sa iyo ang mga biyayang ito. Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon at ayaw niya na maranasan niya na malayo ka sa Panginoon. Ayaw ng Panginoong Hesus na hindi mo maranasan ang kaligtasan ng biyaya niya. Ayaw ng Panginoong Hesus na ikaw ay naghihirap ang iyong kalooban, na ikaw ay nasa miserableng buhay. Ayaw ng Panginoong Hesus na ikaw ay namumuhay sa kapigatian, sa karamdaman, sa kalungkutan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay namumuhay sa pagkatakot.
Ayon ng Panginoon, ikaw ay namumuhay sa mga kahirapan ng iyong buhay, sa mga alalahanin, sa mga kabalisahan, sa mga katanungan sa iyong buhay na kailan ba matatapos ang mga paghihirap nito. Sapagkat naparito ang Panginoong Hesus upang ipagkaloob sa iyo ang kanyang buhay. Ang naisin niya na makasama ka sa iyong pang-araw-araw na buhay upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Kapatid, kung hindi mo pa nararanasan ang kalayaan na ito at nananatiling alipin ka pa ng kapangyarihan ng kaaway, kapatid, subukan mong lumapit sa Panginoon. Subukan mong iwanan ang mga alalahanin mo sa buhay. Subukan mong lumayo sa anumang mga pagkatakot sa iyong buhay, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay laging nakaabang sa iyo at nagsasabing, anak, lumapit ka sa akin, ikaw na nahihirapan at nabibigat ang lubha. Nais ko na ikaw ay pagpahingahin, bigyan ng kapayapaan, bigyan ka ng kagalakan, kalakasan sa presensya ko. Dahil sa presensya lamang ng Panginoon tayo makakasumpong ng tunay na kapayapaan sa ating mga buhay. Mga kapatid, nais ng Panginoon na mamulat tayo sa katotohanan na tayo'y magkaroon ng kaliwanagan sa ating buhay. Nais ng Panginoon na alisin tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Nais ng Panginoon na mapatawad ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sapagkat sa pagkakataon na ito'y ipinaunawa ng iyong banal na Espiritu ang naisin mo para sa amin. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sapagkat sa mga oras na ito'y unti-unting nabubuksan ang aming mga puso at isipan sa katotohanan na kaya ginagawa ang mga pangangaral na ito, na kaya namin ibinabahagi ang salita ng Diyos dito sapagkat ninanais po na marami ang makalaya sa pagkaalipin sa gawa ng kasalanan at makalaya sa mundo ng kadiliman, makalaya sa mga kasinungalingan ng kaaway, at kami ay magkaroon ng kagaanan ng aming kalooban sapagkat po kami po ay mapapatawad sa aming mga kasalanan at matuto kami magpatawad. Lord, nangangahulugan na ikaw po'y sumasa amin at sa pagitan ng aming pag-anyaya sa iyo, Panginoong Hesus, sa aming mga puso. At yung sabihin namin, Panginoon, manahan ka sa puso namin sa aming buhay. Ikaw ang maghari sa amin. Ikaw ang maging Panginoon namin habang buhay. Sapagkat sa iyo kami nananampalataya, sapagkat nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Panginoon, hayaan mo na mamalagi ka sa puso ng bawat isa. Hayaan mo po, O Diyos, na ikaw lamang ang mag-isentro ng aming buhay. Sapagkat kung ikaw ang mangunguna at paghahari sa aming buhay, mawawala ang lahat ng aming mga alalahanin sa mga nangyayari sa mundo ito. Kapag ikaw ang sentro ng aming buhay at nangunguna sa puso namin, wala na po kaming pangamba. Sapagkat iniligtas mo na kami. Sapagkat binigyan mo kami ng kapayapaan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat mayroong salita na nagpapalakas sa amin. Opo, hindi po pa kaunti ang mga naapektuhan ng COVID dito. Parami po ng parami. Pero, bagamat gano'n na nangyayari, mas lalakihan pa namin ang aming pananampalataya sa iyo. Na kami po'y nababalutan ng iyong banal na dugo, ng iyong proteksyon, at mangyayari ang kalooban mo, O Diyos, na sa panahon ng pandemic nito'y
makikita namin ang iyong kadakilaan at ang iyong kapangyarihan. Sapagkat ang mga karamdaman natin hindi magtatagal, sapagkat ang kagalingang nagbubula sa iyo ang kanilang mararanasan. Kami po'y nagkakaisa sa pananalangin na ngayong nasumpungan namin ang katotohanan, naniniwala po kami, mayroon kang magandang ginagawa sa aming buhay. Matatapos ang pagsubok na ito sapagkat alam namin na ikaw ang nasa panig namin. At kung hindi man matapos pa ito, O Diyos, tagumpay pa rin kami sapagkat hindi nawawala ang pananampalataya namin sa iyo. Lumalago at lumalago sapagkat lagi kaming umaasa sa iyo na hindi mo kami pababayaan o iiwanan man. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, ang mga nakinig ng mensaheng ito'y pagpalain mo, ingatan mo, at proteksyonan mo mula ngayon at magpakilanman. Salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen at amen. Amen. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa bawat sa atin. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. To God be the glory. Tayo ay dumako sa ating pagpirapirso ng tinapay, pagkain at pag-inom ng katas ng uba, simbolo ng ating pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-aalaala sa kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos sa pagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi lamang ito napapatawad ang ating mga kasalanan, kundi sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pagitan ng kamatayan ni Jesus sa pagitan ng krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo Jesus at sa Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng ating Panginoon ay nagsisilbing paalala na tayo ay pinag-isa sa gawain nito at hindi pinagbabaha-bahagi ang mga mananampalataya kay Jesucristo. Maring pinaalala din ni Apostol Pablo ng hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga bagay na ito ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Saglit po tayong umusal ng panalangin ng pagsisisi o paghingi ng kapatawaran. Tayong lahat ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagsisisi ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga sala sapagkat kami ay hindi po perpektong tao. Kami po ay nagkakasala, sinasadya man o hindi. Panginoon, maraming salamat sapagkat laging nakalaan ang iyong pag-ibig, ang iyong banal na dugo upang kami patuloy na linisin sa aming mga sala. At naniniwala po kami na walang hanggan ang iyong pag-ibig. Kaya naman naniniwala po kami na kami pinatawad mo na sa lahat ng aming mga sala. Salamat po, Panginoon, at binigyan mo kami ng karapatan upang kami ay makasalo, maging kabahagi mo sa hapag na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Narito po ang tinapay na kung saan ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay ibinahagi sa atin sa pagitan ng kanyang dakilang pagmamahal. Ang sabi ng Panginoong Hesus,
Ako ang tinapay ng buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Ngunit sila'y namatay, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sino man kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sino man kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po'y hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo. Sa pagitan ng pagamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Hesus ay patuloy niyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagsamba sa iyo. Pagpalain mo po ang tinapay nito upang ito'y maging pagpapala sa amin sa pagitan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y pagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan ay inihandog sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon. Ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo na tumigi sa bawat bahagi ng kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Ang dugo nito ay tumigi sa kanyang ulo na siya suotan ng korona ng tinik upang tayo palayain sa lahat ng ating mga kahirapan sa buhay. Ang dugo na ito tumigi sa bawat bahagi ng kanyang katawan upang tayo palayain sa lahat ng sumpa ng karamdaman. Bawat patak ng kanyang dugo, ito po'y naglalayo na tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman. At gayon din naman ang dugo na ito tumigis sa kanyang mga paa at sa kanyang mga kamay na kusan upang palayain tayo sa lahat ng gawa ng kaaway, sa lahat ng mga pandaraya ng kaaway na si Satanas. Pinalaya tayo sa lahat ng ating mga nakaraan sapagkat nais ng Panginoon na tayo makalaya sa pagitan ng dugo na ito. Gayun din naman siya sinaksak sa tagiliran ng sibat at naglago sa kanyang puso upang tayo ay palayain sa lahat ng ating mga kalungkutan, mga pagkatawad, pagkabalisa, sapagkat tayo ay mahabang panahon na kung saan ay nasaktan, na tayo ay nagkaroon ng mga kapighatian sa ating mga buhay. Pinalaya tayo ng Panginoon sa pagitan ng dugo na ito na tumigis sa kanyang puso. Sapagkat nais niya na ayusin ang puso ng bawat isa. At naniniwala tayo na ang dugo na ito ay nais ng Panginoon na tayo ay pagkalooban ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo kaloob na buhay, ang dugo ng Panginoong Hesus na tumigis sa krus ng Kalbaryo, ang siya nagugas ng aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Inihandog namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa kalulahati ng iyong pangalan, habang patuloy namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Matapos na maghapunan, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Yung iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala sa akin. Ibahagi po natin ang tinapay at ang katas ng ubas. Tayo po ay sabay-sabay nakakain at iinom. At habang hawak po natin ang mga tinapay nito at ang katas ng ubas nito ay kausapin natin ang ating Panginoon. At habang ibinabahagi po ito ay alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon Hesus sa ating buhay. Pasalamatan natin siya sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. Pasalamatan natin siya sa ginawa niyang pagpapatawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. At damhin natin ang pag-ibig at ang presensya ng ating Panginoon Hesus sa ating mga buhay.
hayaan natin na makita po natin, madama po natin ang kanyang pag-ibig, sapagkat ang Panginoong Hesus lamang ang nagmahal sa atin ng lubusan. Ang Panginoong Hesus, hindi po niya tayo iniwanan. Nariyan siya palagi upang patuloy nating damhin ang kanyang wagas na pagmamahal sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Narito sa aming mga kamay ang simbolo ng iyong katawan at naging banal na dugo. Ito po yung pagpalain basbasan bago po namin tanggapin, bago po namin kainin at inumin. Naniniwala po kami na ang katagumpayan ay pinagkaloob sa amin, sapagkat sa tuwing aalalahanin namin ang iyong ginawa para sa amin ay nabibigyan po kami ng kapangyarihan na maitaboy ang lahat ng gawa ng kaaway, sapagkat ang alalahanin na ito, ang alalahanin ka namin ay pagpapakita na inaalala namin, pinapahayag namin na ang katagumpayan ay pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat sa iyong katawan at sa iyong banal na dugo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabay-sabay nating kainin at tinapay. Sabay-sabay nating inumin ang katas ng ubas. Tayong lahat ay manalangin. Naway lubusan tayong mapanalin ng ating Panginoon Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatili niya walang kapintasan ng ating buong katawan, kaluluwa at espiritu. Maghari nawa ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilan at ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Panginoon, ang pagsama ng iyong dakilang pag-ibig, ng iyong kapangyarihan, ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo at ang pagkalinga, patnubay, kapangyarihan ng Banal na Espiritu sumaamin nawa, simula langit magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all.